Magandang araw po sa inyo mga kalapatids. Kuya Toy Bits na naman para magbigay ng update dito sa Mr. Nakamura Loop mga kalapatids. Pasensya na po kayo. Long time no vlog po kasi very busy po si Kuya Toy Bits. At saka isa pa po, isang loop na lang po ang pinagtatrabaho ko dito na lang po kay Mr. Nakamura. Update ko po kasi, ikikwento ko po sa inyo kung bakit umalis po ako dun sa kabilang loop. Kasi po dito, ang breeding po rito, isang beses lang po sa isang taon. Doon po sa kabila, ang pinagmitingan po doon bago ako umalis, tatlong beses na po sa isang taon. Kasi nga po, yung sinasali sa karera at saka yung stock bird na ini-import po ng Taiwan at saka China. Kaya sobra hirap na po rin sa kabilang loop. Kaya kwento ko po sa inyo sa susunod po na update ko po sa inyo. Sa ngayon po, dito lang po muna tayo kay Mr. Nakamura Loop, mga kalapatids. So, kapakita ko po sa inyo mga kalapati, nandito po tayo sa section. Mamaya lilipat po tayo dun sa hen section. Malapit na po ang breeding dito. Dito po, once a year lang po nagbe-breed. So, either umpisa po namin ng November or December ang breeding para doon po sa mga sasalihan ni Mr. Nakamura na one loop race, mga kalapatids. So, sa lahat po ng mga subscriber po ni Kuya Toy Bits na mga nagtatanong kung bakit di na po ako nakakapag-vlog, very busy po tayo ngayon kasi nilalakad ko po yung aking pag-uwi. Naghahanda na po tayo sa ating pag-uwi. Tsaka isa pa po, nilalakad ko rin po yung mga papers na may iwan po rito, yung mga kagaya po ng mga pension. Kaya hindi po madaling ilakad, mahirap din po. Bago po tayo umuwi, kailangan maasikaso po natin yung mga papeles na yan para pag-uwi natin, nasa Pilipinas na tayo. Hintayin na lang po natin ang padala po ng Japanese government na pension po natin dyan sa Pilipinas. Kasi po, ang plano po ni Kuya Toy Bits, ang plano ko po, hindi na po muna ako babalik dito ng Japan. Maaaring bumalik man ako, magpaparenew lang po ng ating mga alien card kung kailangan. Kung hindi naman kailangan, doon na po ako at magko-concentrate na lang po tayo din sa ating mga alagang kalapate. Bago po ako umalis pala ron sa kabila, binigyan po ako ni Mr. Hideyunin ng kalapati. Tsaka po yung mga pinadala niya po na tinesting po namin ng mga itlog, na mga napisa na po. Sa 40 island born na po ang mga ibon po natin doon, na yung 4 na bloodline nandun na po sa Pilipinas. Kasalukuyan na pong pinatatanda para pagdating ko po ay ma-breed na po natin para sa mga island born na direct po na galing po rito, na itlog na dumating sa Pilipinas, napisa, ngayon po pinatanda at binread. So island born pa rin po at direct pa rin po na anak po nila. Hindi ko po hahaluan ng iba kasi gusto ko po yung mismong galing po rito. Kung meron man ako ibang kalapate, separated, nakaseparate na po yung mga dati ko pong kalapati at saka yung mga ibang kalapati na galing po sa mga ating mga barkada. Hindi ko po hahaluan yung galing po dito na sa Japan, yung mga itlog na napisa po doon. Sila na rin po ang mag-breed. Hindi po natin kailangan haluan yun kasi para andyan lang po yung tiwala ng mga tao sa atin na hindi ko po haluan. Kailangan sila rin po ang papaikutin ko na mag-prepare at tapos titignan po natin kung sino yung mga makakapag-abil, kung sino makakapa-champion ng mga anak, o bahala na po. Pagdating po natin dyan, ayun po, solong ibibreed ko po yung mga alas 40 birds na yung mga napisa po dyan sa Pilipinas. Malalaki na po sila, hindi naman po isang biyahe lang po yun. Di ko nagkakamali, 3 beses po ako nagpabiyahe ng itlog. Hindi po pwedeng marami, kailangan konti-konti lang. So ito po, papakita ko po sa inyo yung mga hinahanda po namin para sa breeding dito kay Mr. Nakamura doon.
Dito po tayo sa cock section, tapos lilipat po tayo mamaya sa hen section. Lagay po natin sa taas para maganda kuha. Yan. Sana wag mahulog. Yan. Yan po, papalabasin po na, ay papasukin na po natin para kumain sila. Panoorin nyo po. Kung gaano sila kagaganda. Isang beses lang po pinapakain itong mga to. Ayan po ang bili ni Mr. Nakamura. Ayaw niya pong masyadong mataba pagka binibreed. Yung katamtaman lang po yung... Pero ang katawan po nila bukang-buka. Pero magaan po sila. Hindi sila mabigat kasi nga po limitado lang po yung pagkain nila. Kontrolado lang po pagkain. Tapos ito, siguro next month dadating na po yung mga vitamin nila, pero mauuna muna in deworm. I-deworm muna po sila bago sila mag-vitamin. Ayan. So, concentrate po muna tayo rito sa isang loop. Sa kabilang loop po, ay kwento ko po sa inyo kung bakit umalis ako dun sa isang loop na pinagtatrabaho natin. Bagamat meron na po tayong nabigyan na po tayo ni Mr. Hideyunin ng Kalapate dahil naipangako niya po sa akin bago po ako umalis. Yung 4 na palahi po ni Mr. Hideyunin, meron na po tayo. Ando na po sa Pilipinas. Pinaitlog ko po, tapos yung mga itlog ang naibiyahe. Pero yung mga kalapati po na mismong ibinigay sa akin, nandito pa po sila sa Japan. Ano na lang po natin. Kung sakaling hindi natin may uwi, kung meron tayong makikilala mga Pilipino dyan, dito, ipapasa na lang po natin. So, dito po tayo sa cock section, ngayon dilipat po tayo sa hen section para makita nyo rin po yung mga hen. Maliit lang po ang kulungan dito. Bali, 40 pairs po ang binibreed ni Mr. Nakamura. Kasi itong pong mga breederan, halos 40 lang. Meron pang 8 ron sa loob. At saka ito, 15. Tapos may additional dito sa taas. Pan 16. So 16 dito, 16 sa kabila, 8 ron sa loob. So total nyon, 40 pairs. Ngayon papakita ko po sa inyo yung mga hen naman. Papasukin natin. Yan, para makita nyo po. Sinapit ko lang dito yung para makita nyo. Yan, mga hen.
Yan po yung mga hen ni Mr. Nakamura. Mas marami pong finisher at saka winner ng mga hen kesa sa cock. So, halos lahat ng mga nakasensor. Halo-halo na po rito. Dito po sa loop ni Mr. Nakamura, nandito po yung mga imported na mga breeder at mga producer ng mga champion. Nandito po sila lahat. Ito lang po ang kalapati niya. Wala na pong iba. So, meron po ata siyang kapartner dun sa Okinawa kasi nagpapadala po kami ng mga patukaron sa Okinawa. Sabi niya sa akin, meron din daw siyang mga kalapati ron. So, ito ay mga naiwan dito. Hindi ko alam kung cold blast po kami sa 40 pairs na ibibreed kasi makita nyo naman, very crowded. Halos masikip na para sa kanila tong kulungan na to. Kaya, ayan. Ang Mr. Nakamura look, ito po ang kanya mga kalapate. Pinapakita ko po sa inyo. So hanggang dito na lang po. Inuulit ko po, pasensya na po sa lahat po ng mga nagko-comment, nagtatanong kung bakit po madalang na po tayo mag-upload ng ating video. Kaya nga po, isa na lang po loop ang pinagtatrabahuan natin. Hindi na po ako nagtatrabaho dun sa kabila. Nagpaalam na po ako kasi nga po, nahihirapan po ako masyado ron kasi 3 beses magsalang ng mga breeder sa isang taon. Ikumpara mo po rito, isang beses lang. Tapos dinagdagan na rin po ni Mr. Nakamura yung araw ko dito. Yung nabawas kong araw dun sa kabila, dilipat ko na po rito. Kaya kontento na po ako rito sa isang pinagtatrabahuan. Kung tumatanda na rin po tayo, nakakaramdam na rin po tayo ng hirap sa trabaho, naramdaman na rin po natin. Kaya, ayun, nagpaalam na po ako. So hanggang dito na lang po. Like, share, and subscribe na lang po para sa Kuya Choy Beats channel po natin. Maraming po salamat sa walang sawang tumatangkilik sa YouTube channel po ni Kuya Choy Beats. At isa po, may mga solid po na subscriber natin, i-share nyo na lang po sa mga baguhan na hindi pa po nakilala po sa atin. Tutuloy po natin itong pagka-vlog hanggang sa makauwi po tayo. Then tutuloy po natin sa Pilipinas na lang po, at least siguro mas gaganda at makikita nyo na po yung ating mga kalapati dyan, mga palahi po ni Mr. Hideyunin. Saka hihiling po tayo rin dito kay Mr. Nakamura at kung may mga itlog na may papauwi po tayo sa Pilipinas na galing po rito kay Mr. Nakamura, magsasabi po ako sa kanya na kung pwede yung mga producer niya makahingi po tayo ng itlog at papapisa po sa Pilipinas. Saka ito po mga champion niya po ng OLR at saka yung mga finisher na breeder. Basta breeder po rito. Hihingin po tayo, hindi naman po siguro madamot po ang aming amo rito. Pagbibigyan po tayo para separate po natin yung galing kay Mr. Nakamura at may galing kay Mr. Hideyunin. Pag-iwalayin ko po, hindi ko po pagsasamahin kasi nga po, kasi yung iba, ina-idolize po nila si Mr. Hideyunin sa ating mga subscriber. Yung iba naman po, ina-idolize po nila si Mr. Nakamura. So, hindi po natin pagsasamahin yung breeding. So, hanggang dito na lang po. Maraming pong salamat. Ulitin ko po, like, share, and subscribe na lang po. Arigato po. Salamat. Bye.